tanghali sa inyong lahat. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong tanghali ng Miyerkules. Mga kaibigan, kanina nga ay naglabas ng update ang Pag-asa at itong ating tropical depression na si Inday mula sa pagiging low pressure area kahapon ay nasa layong 610 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes at nagpapatuloy sa pagkilos nito patungo sa Hilagang Kanluran at patungo dito sa baybansang Taiwan at China. Ito po ay nasa bilis na 19 kilometers per hour at tinataya na maaari na rin lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ito sa araw ng Friday, mga bandang alas 2 ng madaling araw. Ayon din sa forecast ng Pag-asa kanina, magkakaroon ng occasional rains ang Metro Manila, ang Calabarzon, Mimaropa, pati na rin ang mga bahagi ng Kabikulan, ang Cagayan Valley at ang Zambales at ang Bataan dito sa may Kanluran at dahil yan sa pag-iral ng malakas na southwest monsoon o hanging habagat dahil pinag-iibayo nga ito o hinahatak ito ng bagyong si Inday papasok ng bansa. Asahan po natin na kapag umiiral ang southwest monsoon o ang hanging habagat dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas ay makakaranas po tayo ng pag-ulan o di kaya ay malakas na pag-ihip ng hangin. Makakaroon po tayo ng cloudy skies at maring magpabalik-balik ang ulan sa mga naturang lugar kung saan nakakaapekto ang hanging habagat sa buong araw. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Pilipinas, ang malaking bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi ng Silangang Kabisayaan, pati na rin ang buong Mindanao ay makakaranas ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Partly cloudy to cloudy skies lamang, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Mga kaibigan, sa ibang balita, dito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang Silangan naman ay namataan natin ang isang tropical storm at kasalukuyan itong binabantayan ng Pag-asa. Dahil ito ay nasa storm level na, binigyan na ito ng international name at yan ay ang pangalang Halong mula sa bansang Vietnam. Ayon din sa Pag-asa ay maliit lang naman ang tsansa na ito ay pumasok dito sa borders ng ating bansa at maaaring lumihis patungo dito sa paggalaw niya sa Hilaga. Ito ay magiging ikasampung tropical cyclone na papasok dito sa bansa kung ito man ay papasok sa ating PAR line at papangalanan natin niyang Jose. Ang international name na Halong ay mula sa Vietnam na isang magandang baybayin sa Vietnam na idineklarang UNESCO World Heritage Site. Sa aming pagbabalik, amin kayong bibigyang impormasyon kung ano nga bang mga seaboards dito sa bansa ang hindi maaaring paglargahan ngayong araw na ito. Yan matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Dahil sa malakas na pag-ihip ng hanging habagat sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas, dahil yan sa epekto ng tropical depression na si Inday na nandito ngayon sa may silangang bahagi ng bansa, ay nagtaas ng gale warning ang Pag-asa sa ilang seaboards ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita po natin na nakataas ngayon ang gale warning dito sa may southern seaboards or southern western seaboards ng Luzon, pati na rin dito sa may eastern seaboards ng Central at Eastern Luzon, pati na rin dito sa may maliit na bahagi ng Eastern Visayas. Ang gale warning, mga kaibigan, ay ini-issue o inilalabas ng Pag-asa kapag magiging delikado ang seafaring conditions sa mga bahaging iyan ng Pilipinas. Ibig sabihin lamang nito ay maaaring humigit sa 3.5 to 4.5 millimeters ang wave height at maaaring makaranas tayo ng malakas na pagbugso ng hangin na siyang magdudulot ng rough to very rough seafaring conditions. Abiso po sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat, sa ating mga mangingisda at pati na rin sa ating mga barko na huwag po munang lumayag dito sa mga bahaging ito ng bansa dahil magiging delikado nga ang ating mga paglalakbay dyan kung kayo man ay mapupunta dyan. Ililift ng Pag-asa ang gale warning kapag lumabas na ang weather disturbance o di kaya ay kapag humina na ang mga waves na mararanasan natin dyan sa mga bahaging iyan ng bansa. Asahan po natin na kapag nakataas ang gale warning ay maaari itong magtagal ng 1 hanggang 2 araw at ito naman ay bibigyan tigil ng Pag-asa kapag ito ay napapanahon na. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang tanghali sa inyong lahat.